Ganito sitwasyon sa bandang Raon. Alas 5, sarado na yung ibang tindahan. Ayan, sasara na. Ayan, sarado na. Maaga na pala ngayon nagsasara. Pansin ko dito. Ayan. Nakaabot tayo ng isa. Bumili ako ng soldering kit. Yung iba bukas pa. Yung iba sarado na. Itong oras. Patay na ng ilaw. Video. Ayan. Talik. Video. Sarado na sa Raon. Dito na rin tayo. Bilang ko na rin siguro ng rubber edge. Sarado na yung ibang tindahan. Ito LRT1. Sa kapila LRT2. Ayan, building. Yun na nga. Ginabi na kami nakauwi. Actually, this time habang ginagawa ko itong video na to ay 12:50 na. Baliktad lang yung camera natin kasi nasa harapan. So ito yung mga pinamili natin at saka nandyan pa sa van. Yan yung van. So tingnan natin, i-share ko sa inyo kung ano yung mga napamili kong pyesa. Hindi siya kumpleto at kakaunti lang din. Isa na to sa nabili natin. Mga boss, sa mga pumapasyal sa taon ng mga kapwa ko technician, hindi po ako na-inform. Hindi ako aware na malaki pala yung pinagbago sa presyo ng lead. Dati, last year hanggang January, nasa 450 pa. Tinanong ko yung binilang ko, nasa January pa daw nagsimula magtaas yung price ng lead. Ang huling bili ko kasi 450. Kahit itong lead na ipaparapol natin ay 450 din ang bili ko dati. So malamang nasa 500 plus na ngayon. So unbox natin tong pinamili natin kung anong meron. I-share ko lang sa inyo. Actually, ang isang nakakatawang part. Ito, bumili ako sa China ng pyesa para dito sa bass guitar amp. Dumating. Huli ko tong in-order. Sumabay dito. Halos itong pyesa na to, 1 week may git bago dumating. Mantakin mo ba naman kasi yung address niya doon sa pinag-orderan ko ay di ko napansin. South Cotabato. Ang layo. Napansin ko kasi nung umorder ako dati doon sa kanya, Pasig. Mantakin mo, mas malayo pa yung travel time o yung shipping from Mindanao to Marikina versus China to Marikina. Kaya ganun nangyari. Kaya nagkasabay. Wala nakapunta ako ng Raon pagbili. So ilagay muna natin sa lagayan yung cellphone natin. Then ano bang maganda dito? Atas natin yung camera. Yan. So unbox natin, makalat yung pisto kasi hindi pa tayo naglinis. So una, ito ay mga pyesa ng electric fan. Ito ay isang box. Isang box na EX na 1.5 capacitor. So tingnan natin yung laman. Share ko sa inyo.
Ayan. Ayan yung laman. 1.5 na AX na may wire. Yan. O, sa tingin nyo, ano, magandang klase ba to mga boss? Ayan. Para hindi makalat. So, ilagay na natin sa tabi. Ngayon, proceed tayo sa mga pinamili natin. Ayan. Hindi to kompleto kung tutuusin. Ano lang to, very minor lang to kung ikukumpara sa iba na nagninegosyo tungkol sa electric fan parts. Pang-asahi na front cover. Yan. Ilang bang binili ko? 2, 4, 6, 8. 8 piraso lang to. Tingnan ko nga sa listahan. 2, 4, 6, 8. 10. 10 to na front cover. Pang-asahi to mga boss. Yan. Lagay natin doon. Inom muna ako ng malamig na tubig. May sounds pa talaga. Yung pag... Yan, tapos ano pa yung mga pinamili natin? Gearbox na ito yung pang standard na may lagayan ng switch. Meron kasi mga standard ngayon na may lagayan na rin ng switch. Sa mga Nico naman, ito, yan, may lagayan din ng ano. So, dalawang klase yan, mga boss. Tapos ito naman yung klase na walang switch. Yan, wala siyang switch sa taas. Standard at saka Hana. Hana at ang tawag nila dito, Hana. Yan, itong dalawa na to. Yan ang pinakamalaking contribution. Then, bumili tayo ng busing. Isang balot. Ano ba yun? Nahulog. Yung ano natin. Isang balot. Hindi, dalawang balot to mga boss. Bali, 200 pesos na busing. Ayan. Kung gusto nyo mag-order sa online, mayroon din. Kung malapit kayo sa shop ko, punta kayo dito kasi wala akong Shopee store. Pwede kayong bumili sa akin. Yan. Bigyan ko kayo ng tinatawag nila na presyong technician. Ayan. Shafting. Iba't ibang klase ng shafting. Ayan. Mayroong half moon, mayroong bilog, mayroong pang standard. Kaunti lang yan mga boss kung ikukumpara natin sa mga nabibili natin or nakikita natin sa nagninegosyo. Hindi pa yan kompleto kung tutuusin. Kasi kung magkukumpleto ka sa electric fan, marami pa akong kulang. Sa bag naman mga boss, yung bag natin ito. So nabili lang natin ay AX din, desoldering pump. Ilan? 3 piraso tapos isang itim. Iwan ko itong itim. Subukan ko kasi sabi ng pinagbilang ko maganda daw to. Yan, paninda din natin yung iba. Kung walang bumili, okay lang kasi pag nasira may gagamitin ako. Itong desoldering pump kasi hindi na naman to gaanong nabibili. Paminsan-minsan may bumibili pero hindi yung tipong nakakaroon tayo ng regular regular buyer. Kumbaga, ang bumibili lang din sa akin ito, mga kapwa technician lang din pag wala sila magamit for emergency. Yan. Pero panggamit ko din yan. I-display natin dyan. Soldering pump. Ito ay baon namin. Baon yan, dyan. Kainin ko lang yan. Ano pa mga pinamili natin dito? So, namili tayo ng Loda X7. Dahil medyo price ito, 3 piraso lang ang kinaya ng budget ko. Yan. Bumili tayo. Tapos, speaker cover. Speaker cover. Dahil sabi nga ng mga viewers natin, baka masira tong baka mabutas
Walang cover. So dalawa yung speaker ko dito. Lalagyan ko ng cover yan. At saka ito, i-enclosure ko na siya. Lalagyan ko sa ng exhaust sa likod na lang siguro. Para hindi ano. Bumili tayo ng extra potentiometer, kakaunti lang. Hindi ganun kadami. Thermal fuse para sa rice cooker. Tapos RCE para sa ni-repair natin mga amplifier pang replacement. Ayan. Ano pa ba? Volume para sa concert 502. Ayan. Mayroon siyang 100K at saka 50K. Saka RCE uli. Konti lang yung napamili natin. Tapos ito, yung cover, yung lock para dyan sa ano, dalawa. Ayan, volume uli. Ano pa ba napamili ko? Wala na. Tapos ito pa pala, may nakalagay pa sa bag. Speaker terminal at XLR na female. Yun lang yung mga napamili natin. Okay? So mga boss, ano yan, ang gagawin ko dito, i-double check ko pa sa resibo kung tama o kung kompleto yung nabili ko at kung tama yung price na binigay sa akin at yung computation. So ganun po yung pagninegosyo. Hindi madali at kailangan mo din talagang i-inventory pag bibili. So ibabalik muna natin para ma-check up natin yung mga pinamili natin. Kung tama. Ayan. Para hindi magulo. Tapos saka natin isi-separate ulit. Kinalas lang natin ngayon kasi pinakita ko lang sa inyo kung ano yung mga pinamili natin. Okay, baba ko muna yung camera. Tapos harap natin. So, ganun mga boss. Actually, malaki-laking price na rin yan. Medyo may presyo na rin yan. Mga boss, kung susumahin natin yung ginastos ko dyan sa sa electric pan, yan, kulang-kulang 4,000. Dito sa mga pyesa, magkano to? Kulang-kulang 3,000 din. Malaki-laking hindi pa kompleto. Pero way back 2010, yung ganong pera, magdala ka ng 10,000 sa round, ang dami mo na mapamimili. So, doble-doble na ngayon. Halos kasya lang sa backpack. Halos kasya lang sa backpack ko. Take note, malaki yung ipupuhunan mo para malaki din yung kikitain mo. Bakit? Malaki yung pinupuhunan sa mga ganito. Tapos hindi araw-araw nabibili. Tapos yung tubo mo, kakaunti lang. For example, bigyan ko kayo ng example. Ito ay, magkano to sa raon? Nasa 70 pa 80 pesos. Ang bintahan nito dito ay nasa 100 pesos. So, pinaka-maximum na profit mo or tubo mo sa ganito ay 20 to 25 pesos. Pero, hindi to araw-araw na bibili, mga boss. Hindi to parang bigas na araw-araw mabibili. Yan. Minsan buwan ang inaabot bago mo maibenta to. Sa mga ganitong paninda, tulog yung puhunan nyo, mga boss. Kung ginamit nyo yung pera nyo sa ibang baka tumubo na. Bakit ko pa rin binili? Kasi ginagamit ko sa repair. Pag hindi ko mabenta, gagamitin ko. Ganun lang kasimple, mga boss. Ang pinaka nabibenta lang dito araw-araw kapag nagtingi ka ng soldering lead, mga boss. Pwede araw-araw may bumibili. Pero pag nag-retail ka ng soldering lead,
Ang pinaka-maximum kita mo dyan siguro, sabihin na natin, 100 pa 200. Sa tansya ko lang ha. Kasi hindi ko na na-edit o hindi ko na tingnan nyo nangyari. Ito yung bintahan ko sa soldering lead. Paubos na yung paubos na yung soldering lead ko. Pero yung binta ko, nagagamit ko din pag minsan, emergency, walang pangbili ng ulam, walang pambili ng bigas, pang merienda, nagagamit din. Kahit sabihin natin ng hiwalay yan. Kasi, hindi sumasapat yung kita natin, pati puhunan nagagalaw. So mga katulad ko o kalibel ko ng pagninegosyo, malamang mauunawaan yung sinasabi ko o makaka-relate talaga. Ganon. Ganon mga boss. Nagtry ako dati niyan, sinubukan kong wag galawin. Pwede kang kumita ng at least 200 pesos siguro. Pero, dito sa sitwasyon sa lugar ko, within 3 months, swerte na kung maubos mo yung lead sa loob ng 3 months. Very konti lang din yung Kumbaga, mas mahaba yung Mahirap kasi ipaliwanag sa sa iba na hindi nagbi-business o hindi nagninegosyo yung proseso ng paano gumawa ng profit o basta yung mga strategy kasi minsan na alam mo namang hindi mabili, kailangan mo minsan taasan ng konti yung price kasi para pag nabili sulit na sulit mo yung pwede mong babaan yung presyo kung araw-araw mabibili. Madali lang. Yung kasi yung time na nakukulong or natatambak o napipinding yung paninda mo sa nakokonsumo din yan. Mahirap lang ipaliwanag pero siguro kapag nagnegosyo na kayo maiintindihan yung sinasabi ko kapag ganito yung business nyo. Yan mga boss. Sa mga makakaintindi sa sinasabi ko. Madali lang magsabi minsan nasa Shopee ganito lang yan. Hindi kayo nagninegosyo. Pero kung kayo nang nasa sitwasyon ng nagninegosyo, malamang sa malamang maunawaan nyo ako. Lalo na kung walang puhunan. Yun lang mga boss, ang share ko nga pala, tumaas na yung lead. Tumaas na din yung bilihin o yung mga pinamili. Hindi ko alam kung mag-a-adjust pa ako dito. Dito naman parang tumaas lang ng halos 5 piso or 10 piso. Kaya pa siguro to sa 100. Yan. Sa mga kaya pa siguro yan sa 100. Dito naman sa voice coil, ito naman ay ganun din. Tulog din yung pera dyan eh. Tulog din yung pera dito. Pag may nagpagawa lang, saka lang. Kaya nga pinakapayo ko dyan sa pagninegosyo, piliin nyo lang talaga yung mga paninda na at least a week or a month na didispose o mabilis ma-dispose o mabilis mabenta. Dati rin, hindi naman kasi ako natuto ng may nagminto sa akin sa pagninegosyo nung nagsisimula ako. Marami din akong mga try and error na namili ako ng pyesa na sobra-sobra tapos hindi naman pala mabenta. So, nangyari, nasisira din. Halimbawa, yung mga nick o mga din o kaya nababaha. Marami din ako mga losses o mga pagkalugi na pinagdaanan. Pero somehow nakasurvive naman ako. Doon sa mga pagkalugi, natuto din ako. Nag-adjust at nakabawi. Hanggang ngayon, marami pa rin tayong natututunan sa pagninegosyo. Hindi ko lang alam kung hanggang saan magtutuloy itong pagninegosyo natin pag sa shop. Kung wala naman tayong pero kung ako talaga personally, kung tatanungin nyo kung about sa pagninegosyo, mga boss, kung sitwasyon ko yung i-share ko sa inyo, pakiramdam ko itong pagsa-shop at saka pagkakaroon ng tindahan na ganito, parang pakiramdam ko hindi na siya nakakabuhay ng pamilya. Hindi na siya sapat para makabuhay ng isang pamilya. Tandaan nyo, isa pa lang yung anak ko. Nagirenta kami ng bahay. Wala kaming savings. Kumbaga,
nakadepende lang kami kung may kikitain sa araw o kung kumita nung kahapon na may panggastos hanggang ngayon. Parang ganon. Pero hindi ko lang alam sa iba kung may share kayo o may sasuggest kayong magandang business idea na may share sa akin. Pwede rin, alam nyo mga boss, sa totoo lang. Gusto ko yung electronics, gusto ko mag-repair. Kaya hanggang ngayon, andito pa rin, nag-hold pa rin sa akin. Parang tawag dito, may pumipigil pa rin sa akin na i-continue ko, kumbaga. Kasi kung hindi talaga as in nasa loob ko yung electronics, matagal ko na tong give up. Matagal na ako naghanap ng ibang pwedeng pagkakitaan. Kasi ngayon, talagang parang hindi na talaga siya. Nag-i-stay lang ako kasi nag-i-enjoy ako sa pagre-repair kahit nakaka-stress. At same time kumikita. Pero pag dumating yung time talaga na halos hindi na talaga kumikita, siguro panahon na para maghanap ng ibang karir. Kung hindi na talaga nakakasapat na pambayad ng upa, panggastos sa pagkain, kahit ako nakakaramdam din ng gano'n. So, hindi ko lang alam sa inyo, mga boss, mga viewers ko, kung nakaranas kayo ng gano'n. Actually, mga boss, sa totoo lang, kung yung pagbablog, katulad nitong ginagawa ko, ay kaya nang isupport yung daily needs o kung ano yung mga pangangailangan namin sa araw-araw. Kumbaga, kaya na makabuhay ng pamilya, yung sinasabing sahod, ay matagal ko nang give up tong repair. Kasi kahit sabihin natin i-give up natin tong tindahan, kung sa pagbablog ay katulad dun sa mga sikat na vlogger na ano yun, magkano yung kinikita? 6 figures, 7 figures, malalaki yung kinokobra. Electronics pa rin, pero malamang sa malamang, nag-switch na ako from full-time vlogger talaga, as in full-time talaga vlogger. Pero hindi. Pero pasalamat din tayo at saka sa inyo mga viewers ko na andyan pa rin kayo nakasuporta. Kahit papaano, may sinasahod pa tayo dito sa YouTube. Nakakatulong 'yun. Pandagdag minsan sa number one dyan yung pambayad ko sa load sa internet. Tapos pandagdag din minsan pag wala, kulang yung pang-upa, kulang yung pambayad ng kuryente. Minsan nagagamit din natin doon. Malaking bagay din 'yun. Pero hindi pa siya masasabi talaga na main source of income. Kasi sa mga kapwa content vlogger na electronics at saka amplifier din ang topic or mga nagdi-DIY, mga nagtututorial, basta nasa electronics. Hindi ko lang alam kung yung base nila ay sinasahod nila ay base sa akin, so malamang pare-pareho kami. Pero kung sino man dyan ang malaking sinasahod talaga or kasi sa YouTube mga boss, yung sahudan talaga o yung kitaan, kahit maliit lang, kahit 1K subscriber ka lang, kung makakapag-produce ka ng 100,000 pataas na views kada upload mo ng video, malamang, malamang, paldo ka. Pero ngayon sa akin, sa sitwasyon ko, sa pagbablog ko, hirap na nga ako makakuha ng 100 ng 1K views kada upload ko eh. Minsan nga 500 views na. Tingnan nyo yung at gawa natin ng hiwalay na video yan. Putol ko na muna to para may upload na natin, tapos gawa tayo ng hiwalay na video.